Samantala, inihahanda ng DILG ang New Quezon City Jail na posibleng maging kulungan ng mga sangkot sa flood control corruption. Regular ang mga selda dito at walang magiging special treatment sa mga sangkot na personalidad. Si Patrick De Jesus sa detalye. Ininspeksyon ni DILG Secretary John Vic Rebulla ang New Quezon City Jail sa Payatas Road. Sabi ng kalihim, handa ang mga pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na magsilbing kulungan ng mga sangkot sa maanomalyang flood control projects, lalo na ang New Quezon City Jail na pinakamalapit sa Sandigan Bayan kung saan maaaring gawin ang pagdinig sa kaso. Sa pagtataya ni Remulla, posibleng umabot sa 200 personalidad ang masasakdal na pawang district engineer, kontraktor, maging mga congressman at senador. We assume that the first round of the indictments will come in the next 3 weeks. However, I have no personal knowledge of what the Ombudsman is doing. Hindi namin pwede pag-usapan yan. Pero base lang sa naririnig ko na nakita ko, mabibigat na ang ebidensya na pinakita ng Senado. Meron po kami mga pag-graduates, dito po lahat. Dito po namin dadalhin, we're ready po yung personal complement as well as yung facility po. Kung matuloy, ilalagay sila sa bagong wing ng New QC Jail na may 80 dormitoryo. Kada ordinaryong selda ay may double deck na kama, kubeta, lababo at shower area. Mayroon ding laundry area kung saan ang mga PDL mismo ang maglalaba ng kanilang damit. Magkahiwalay ang kulungan ng lalaki at babae. May itinakdang oras para sa mga araw ng bisita. Sabi ni Remulla, walang magiging special treatment. Kung may batas kayong nilapag, yung nagnanako ng 100 piso na lotion sa SM, dito kinukulong, dapat yung nagnanako ng daan milyon at billion, dito na rin pwede. Wala pong air conditioning dito. There will be no air conditioner, there will be no cell phones, there will be no laptops or tablets. Pwede lang ng forms of communication is a computer, kung teleconference sa lawyer nila, or landline na pwede makinig ang BJMP kung ano pinag-uusapan nila. May infirmary ang jail facility na kompleto para sa medical needs ng mga detainee. Nang sa gayon ay hindi na sila kailangang i-hospital arrest sa ibang lugar. 700 jail guard ang magbabantay na mayroong body cameras. Subukan nilang suhulan ng ang mga jail guards namin, ay kita namin lahat. Sabi naman ng palasyo, baka mas marami pa sa tinatayang bilang ni Remulla ang makukulong dahil sa flood control scandal. 200 lang talaga. Tignan po natin kasi hindi pa naman po tapos yung investigasyon. Kung ganyan sa tingin niya, na-estimate niya, ready naman po ang gobyerno kung sila ay dapat na makulong. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.